Ayun guys, this is our last day in Sagada. So bababa na tayo ng Baguio. At doon na tayo sasakay papuntang Manila. Mula rito sa Sagada, babiyahe tayo humigit kumulang 6 hanggang 7 oras pababa ng Baguio. Ito po. Ariuka. Ariuka. Palitaw to. Toron lumpia. Toron lalalaw. Ay banana. Dito. When was the last time you appreciated the place? Yung mapapasabi ka na lang na ang sarap siguro tumira dito, no? Pero sa totoo lang, hindi naman siguro araw-araw masaya dito. May mga panahon ding gusto ko ng something new, something more. Siguro, likas na lang din talaga sa ating mga taong ang maghangad ng mas okay, mas maganda, o yung higit pa. Mga bagay na kasabay natin sa panahon. Dito tayo sa ating first stopover going to Baguio. But, so freezing cold. Gugustuhin din naman kasi natin na umusad ng may nakikitang pagbabago. Yung masasabi mo sa sarili mo na I want more because I deserve more. Second stopover natin dito sa Atok, Benguet. In fact, wala naman masamang maghangad. It will serve with seemingly impossible thought. And with determination, you can make everything happen. Nothing has ever changed. Ganun pa rin. Masarap lang talaga maglakad-lakad dito. Yung kahit pagod ka na, inhale, exhale, tingin sa paligid. The next thing you'll know, magpapatuloy ka pa rin sa paglalakbay. Ay, naglalakad tayo sa makabakan ng lupas na tayo sa session room. This is probably the only place on earth where walking is highly therapeutic. With its panoramic view, you just can't say no. To others perhaps, this city is just a tourist destination. But to me, this will forever be my safe haven. A sweet escape and my home. Hey guys, bali, this is my first day here in Baguio. I-share ko lang itong na-experience ko. I was traveling for almost 6 hours kanina from Sagada to Dangwa Terminal. Kaya lang nakarating ako dito sa pinag-i-stayan ko ngayon ng 5 PM na. Bali, tinulungan ako ng aking batchmate. Nirecommend niya ako dito kay Ate Ems. Dito lang sa may Lower Creedy. Basta malapit lang siya sa may Burnham Park. May nakausap na kasi ako kahapon na pag-i-stayan ko sana. Nakita ko siya sa Facebook. Ang name niya is Ronaline Bueno. So yun, maganda yung usapan namin, kaya lang hinihingan niya ako ng down payment for a reservation. Kaya lang nag-legit check muna ako kung talagang totoong pwede niya akong mahanapan ng room na available. Kaya lang, per checking nga dun sa account niya, sa Facebook account niya, meron naman iilan, kaya lang di pa rin ako kumbinsido. Kaya kanina nasa biyahe ako, pinakusap ko siya. Kaya pinasisenda na ako through GCash. Sasend ko sa GoTime account niya. Na nakanim naman dun sa Cedar Peak Condominium. Ang nangyari kasi pagbaba ko dun sa Dangwa Terminal, wala na ako ng signal. Kaya dapat magsisend na ako sa kanya ng pera. Kaya lang, hindi ako makapag-send. So, ang ginawa ko, pumunta ako, hinanap ko mismo yung Cedar Peak Condominium. Sa paglalakad ko, yun, isasend ko na sana isasend ko na yung pera, kaya lang
hindi talaga mag-send. Then nag-reply naman siya sa akin na no walk-in nga, so hindi ako pwedeng makapagbayad doon. Kaya ang ginawa ko, pinuntahan ko muna para malaman ko kung talagang totoo na meron ba silang Ronaldin Bueno doon sa mismong condominium na nag-a-assist para dun sa mga guests na kagaya ko. Then pagkarating ko dun sa mismong Cedar Building, dun sa may Mabini Street, malapit lang siya sa mismong Session Road. Tinanong ko dun sa guard kung kumbaga andun ba itong tao na ito. Ayun, nakusap ko yun sa mismong launch nila na ito palang Ronaldin Bueno is scammer talaga. So kilala nila itong babae na ito. Kaya buti na lang talaga hindi ako nakapag-send ng pera sa kanya. At buti na lang talaga walang signal yung cellphone ko that time. At siguro dahil sa ang bigat nga ng mga dala ko, galing pa ako ng Sagada, gusto ko na ibaba at sumasakit ang likod ko. Kaya lang napagtanto ko talaga na siguro much better na dumirekta ako doon sa mismong condominium para alam ko talaga kung totoo ba yung sinasabi lahat sa akin ng Ronaldin. Ayun nga, dami na pala na-scam nun ng Ronaldin na yon. Pang ilan na daw ako. Kaya natuwa din sila at hindi ako na-scam kasi nga hindi ako napagbigay ng any amount. Kahit nga down payment pa lang eh. Ayun, luckily, andyan naman yung kaibigan ko, tropa ko na si Mark. Ayun, sinalo niya ako. Actually, hindi pa nga niya alam na ganun nga yung nangyari sa akin. Hindi ko pa nagkwento sa kanya. I was looking lang naman ng maayos na matutuluyan, kaya lang hindi natin talaga masasabi yung mga manluloko kahit saan sila mapa-online. Lalo na dyan sa Facebook. Hindi ko sinasabing lahat pero kagaya nito, hindi natin inaasahan na pati ako may muntik na ma-scam. Kaya kung maghahanap kayo ng mga maayos na tutuluyan, mag-direct kayo sa talagang legit na site or website. Like yung sa Agoda, doon makakita kayo. Medyo pricey siya, pero at least kahit pa paano safe tsaka maganda yung inyong tutuluyan. So yun nga, bago kayo mag-decide, bago maglabas ng pera, pag-isipan nyo not only once but siguro 100 times para at least makita nyo kung talagang legit. Para sure din tayo, no? At hindi tayo maloko. So ngayon, magpapahinga na muna tayo dahil pagod tayo sa biyahe, mahabang biyahe. After kasi nung pagdating ko dito, lakad-lakad muna ako dyan sa may labas. Talagang na-miss ko ang Baguio dahil almost 4 years hindi ako nakapunta ulit dito, ngayon lang. Last time, medyo matagal-tagal yun, 1 week, pero hindi ko masyado na-enjoy Mas maganda kung kasama may pamilya mo mga kaibigan mo. Kaya lang, mas pinili ko kasi mag-solo travel sa Sagada. Ayun, gusto kong mag-solo Kaya ngayon, papunta dito sa Baguio, mag-isa lang ako. Pero at least, kahit pa paano, na-enjoy ko naman yung mga sandali na wala akong iniisip, no? Puro yung paligid lang, yung nature, tsaka yung kailangan makalimot tayo sa mga napagdaanan natin sa past. Medyo mabigat, pero at least kahit pa paano nabawasan siya. Ang problema, darating at darating talaga sa buhay natin yan. Bali, kailangan lang talaga handa ka. At kayang-kaya mong lagpasan ng lahat ng yan. Nagkasunod-sunod lang talaga yung nangyari sa amin. Kaya siguro, nahirapan akong makapag-move on kaagad. Pero alam ko naman sa sarili kung kayang-kaya ko naman. Kailangan ko lang yung panahon na to, oras. Lalo na yung mga ganitong pagkakataon na nakakapag-isip-isip ako para malaman ko yung dapat ko gawin. Ang nagliliwanag na may isip natin. Siyempre, ang kailangan natin yung patnubay ng ating Panginoon Diyos. Hindi mo naman pwedeng sarilinin lang yung problema mo Halimbawa na hindi ka na kapag-share, lalo na wala ka ng magulang or malayo yung mga mahal mo sa buhay. Pero huwag mo kakalimutan na meron pa tayong Diyos na malalapitan, masasabihan ng mga problema natin. Yun. Hindi dapat mawala sa atin yun.
Kung nahihirapan tayo sa mga pinagdaanan natin, mga pagsubok, malalampasan din naman natin yan. Wala namang ibibigay na pagsubok ang Diyos kung hindi natin kakayanin lahat. Yun lang yun. Marami nakakamiss dito. For 4 years, hindi pa ako nadalaw dito. Ngayon lang ulit, kaya nakakamiss yung lamig dito sa Baguio talaga. Kaya talagang susulitin natin. Isang araw lang ako bukas eh. Papasok tayo dito sa may Burnham Park. Alam mo kung ano yung pinunta ko dito sa may night market? Yung mga pagkain. Pagkain ng hanap ng pagkain. Today is not just another day in this city. It's a better day, I must say. Isang umaga, hindi lang basta umaga kundi umagang may lamig na kumakapit hanggang sa aking kaloob-looban. Ang sarap siguro talaga bumalik sa pagkabata, no? Yung kahit sobrang bigat na ng pinagdadaanan ng buong mundo. Ang tangi mo lang nararamdaman ay saya, aruga, mula sa mga taong nagmamahal sa iyo. Habang ako, heto, nananalangin hindi para bumalik sa pagkabata, kundi sana bumalik na lang ang dating sigla. Yung dating normal, yung dating lahat ay masaya at malaya. Paano kaya kung hindi na lang nangyari ang lahat? Wala na lang nawala sa mga mahal mo. Magiging ganito pa rin ba tayo? Nandito kung nasaan tayo? Alam ko sa sarili ko wala na akong mababago sa lahat ng nangyari. Marahil ang tangi ko lang magagawa ay pagtanggap na maaaring magsimulang muli maniniwala sa nalalapit na magandang plano ng Diyos para sa iyo. Hello guys, andito ulit tayo sa may labas. Yun, dinala tayo dito ni Boss Mark sa may Cafe Will para makapagkape. Pakilala ko sa iyo yung savior ko dito sa Baguio. Wait lang, pakita ko sa inyo. Si Boss Mark. Hello mga Ito, classmate ko since elementary hanggang high school. Kaya lang,
May times kasi na nalilipat ako ng school. Ito mga solid ko na mga classmate talaga. Taga dito si Mark, dito siya nag-work. May mga gusto pumunta sa inyo dito sa Baguio. Pag yung magdadalawang isip na siya kunin nyo bilang tour guide natin dito sa Baguio. Pwede nag-tour to. Siya bahala sa inyo guys. Pwede, 12:40. Nag-book na ako kanina. Morning guys. This is our last day dito sa Baguio. So ngayon, ikot muna tayo, punta natin yung kaibigan natin sa tinutuluyan nila. Then mamaya, papakatid na rin tayo dun sa Victory Liner para makabalik na tayo sa Makati. Sige, see you later na lang. It's been a year since I visited this city, and I must say, I never really wanted to leave this city. I don't know if this enchanting place is a trap from all of my dreams, but I realized it actually helped understand the world even better. Apparently, it doesn't need me as much as I needed. I've always believed that in here, I found happiness and contentment. Convinced myself that I found this place, but instead, it has found me. Because in Baguio, you will be found.